Si Dr. Andrew Michael Hummel ay nahatulan matapos niyang sakalin ang kanyang asawa noong June 2025. Tinanggap niya ang plea deal at sinentensyahan ng probation. Ang kanyang asawa na si Ali ay natagpuang patay sa kanilang tahanan sa katapusan ng Hunyo. Iniimbestigahan ang kanyang pagkamatay, pero hindi mo ako makukumbinsi na wala siyang kinalaman dito. Pagkatapos tingnan ang website ng korte, lumalabas na nakatanggap siya ng probation violation noong June 2, 2026. Sa kasamaang palad, malaya pa rin siya at hawak pa rin ang kanyang medical license. Susubukan kong makuha ang dokumento. Backstory: Isang anesthesiologist mula sa Missouri na umamin ng guilty sa pananakit sa kanyang asawa. Matapos umanong sakalin ito, ay muling binabatikos ng publiko matapos ang biglaang pagkamatay ng asawa, wala pang 4 na buwan, matapos maresolba ang kanyang kasong kriminal. Noong July 4, 2025, rumesponde ang mga pulis ng Woodson Terrace Police Department sa Hilton Hotel sa 10330 Natural Bridge Road sa St. Louis matapos makatanggap ng ulat ng domestic disturbance na kinasasangkutan ni Dr. Andrew Michael Hummel at ng kanyang asawa, 36 years old na si Ali Hummel. Ayon sa police report, nakita ng mga pulis si Andrew Hummel na may dumudugong sugat sa kamay at may nakitang dugo sa kama sa loob ng kwarto ng hotel. Nakita ng mga investigador si Ali Hummel sa women's restroom sa lobby ng hotel. Iniulat ng mga pulis na may namamagang labi siya at sinabi sa kanila na nag-away sila ng kanyang asawa nang siya ay pisikal na saktan nito. Ayon sa court records, sinabi ni Ali sa pulis na sinakal siya nito ng maraming beses hanggang hindi na siya makahinga. Isang hotel guest sa katabing kwarto ang nag-ulat din na narinig ang isang babae na paulit-ulit na sumisigaw, "Get off me!" bago at pagkatapos ipaalam sa hotel staff ang gulo. Si Dr. Hummel ay unang kinasuhan ng second-degree domestic assault dahil sa umano'y pananakal sa kanyang asawa at third-degree domestic assault dahil sa umano'y pagsuntok sa mukha nito. Pinalaya siya matapos magpiyansa at inutusang magsuot ng alcohol monitoring ankle monitor. Sa kanyang September arraignment, umamin si Hummel na not guilty. Gayunpaman, noong ika-12 ng Marso 2026, umamin siya ng guilty sa 2 kaso ng 4th-degree assault, parehong misdemeanors. Sinentensyahan siya ng 1 taon sa kulungan para sa bawat kaso, pero sinuspinde ng hukom ang pagpapatupad ng mga sentensyang iyon kaya naiwasan niya ang pagkakakulong. Sa halip, si Hummel ay inilagay sa 2 taong probation. Bilang bahagi ng kanyang probation, inutusan siyang magpanatili ng full-time na trabaho o manatiling naka-enroll sa paaralan, manatiling matino, kumpletuhin ang alcohol at drug at psychological evaluations, sumailalim sa domestic violence assessment, kumpletuhin ang batterer intervention program, at dumalo sa Domestic Violence Victim Impact Panel. Binawi ng Hannibal Regional Hospital ang kanyang pribilehiyo matapos ang insidente, pero napanatili ni Hummel ang kanyang medical license at nakakapagtrabaho pa rin bilang anesthesiologist sa ibang mga medical facility. Halos 3 buwan matapos ang kanyang conviction, noong July 23, 2026, rumesponde ang mga deputies ng Rolls County Sheriff's Office sa isang medical emergency sa isang tirahan para tumulong sa emergency medical personnel at sa New London Fire Department. Pagdating ng mga first responder, natagpuan nila si Ali na walang malay sa loob ng bahay. Idineklara siyang patay sa pinangyarihan. Iniutos ng Ralls County Coroner ang autopsy at sinasabi ng mga autoridad na nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kanyang pagkamatay.
Wala pang inaanunsyo ang mga opisyal na sanhi o paraan ng pagkamatay at walang koneksyon na natukoy sa pagitan ng kanyang pagkamatay at ng domestic violence case noong nakaraang taon. Gabi bago siya namatay, nakatanggap ang police department ng tawag bandang 7:30 p.m. tungkol sa isang truck na nagmamaneho ng erratic sa Highway 61 sa labas lang ng Bowling Green. Iniulat umano ng mga tumawag na nakakita sila ng lalaking driver. Bumangga ang truck sa isang semi. Huminto ang dalawang sasakyan at lumabas ang driver ng semi para makipagpalitan ng impormasyon, kung saan ang driver ng truck ay umano'y tinangkang sagasaan siya habang tumatakas sa pinangyarihan. Nakuha ng mga saksi ang license plate ng truck at natunto nito pabalik kay Dr. Hummel. Nang dumating sila ni Ali sa kanilang bahay bandang 10 o'clock p.m., naghihintay na ang mga pulis para sa kanila. Para protektahan siya, inako ni Ali ang sisi. Sinabi sa pulis na siya ang nagmamaneho, hindi ang kanyang asawa. Umano'y kinasuhan siya ng DWI, fleeing the scene of an accident, at iba pa. Edit sa orihinal na post, dinala siya ng pulis sa kustodya noong gabing yon, pero pinakawalan din agad. Umano'y malakas ang hinala nila na pinagtatakpan niya ito. Ilang oras lang, bumalik ang mga pulis sa bahay dahil patay na siya. Binanggit ng mga kapitbahay na nakita nila si Ali ng maraming beses na may black eye at mga pasa sa buong katawan. Sinabi ng isang kapitbahay na nagtatanim siya ng damo sa tag-init na nakasuot ng hoodie at malaking sunglasses para takpan ang kanyang bagbog na mukha. Sinasabi ng mga kaibigan niya na takot siya sa kanya, pero natatakot na kung magsasampa siya ng legal na aksyon o susubukang umalis, papatayin siya nito. Ang ilan sa kanila ay pumunta na sa pulis para sa kanya, pero umano'y sinabihan na walang magagawa ang pulis maliban kung si Ali mismo ang gustong magsampa ng kaso. Sinasabi rin nila na naniwala si Ali sa ilang pagkakataon na nasa ilalim siya ng impluwensya ng alak at o droga habang nagtatrabaho bilang anesthesiologist. Hindi lang siya ang nag-isip noon. Nakatanggap ako ng maraming mensahe, 10, mula sa mga taong nakatrabaho ni Dr. Hummel na nagsasabing pumapasok siya sa trabaho na namumula ang mukha, pinagpapawisan at kitang-kitang nangingingig. Sabi ng ilan sa kanila, mukha siyang nagwi-withdraw sa isang bagay. Ilan ang nag-report sa kanya, pero sinasabi nilang walang nangyari. Sinasabi ng mga mismong kaibigan ni Hummel na may history siya ng pananakit ng mga babae, kabilang ang kanyang dating asawa na si Kelly. Sinasabi nila na ilang beses na siyang kinasuhan sa paglipas ng mga taon dahil sa pananakit ng mga babae, pero lagi niyang napapadismiss ang mga kaso. 3 individual na kilalang kilala, si Dr. Hummel at Ali, ang nagsabi sa akin na may mini fridge siya na may private pharmacy sa kwarto. Ang pagkamatay ni Ali ay umano'y iniimbestigahan bilang overdose. Napanatili ni Dr. Hummel ang kanyang medical license sa lahat ng ito. I wouldn't have hurt you. You did! No, I wouldn't have.
Yeah, but if you want to go out and do what the fuck like yours,